Mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya. Pagmasdan ang mga larawan. Ano ang mapapansin ninyo dito? Magaling, ito ay mga kalamidad na nararanasan natin. Bakit nga ba madalas natin itong nararanasan? Narito ang mga kadahilanan. Ang Pilipinas ay madalas na nakakaranas ng iba't ibang likas na panganib. May dalawang salik kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na itinuturing na sensitibo sa mga likas na panganib. Ano nga ba ang kalamidad? Ang kalamidad ay ang mga pangyayaring likas tulad ng bagyo, lindol, landslide at pagbaha ay maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kabuhayan ng mga tao. Ang mga ito ay maaaring magbunga ng malaking kapahamakan sa bawat isa. Narito ang iba't ibang uri ng kalamidad sa ating bansa. Bagyo. Ang bagyo ay kombinasyon ng malakas na hangin na may kasamang malakas na pag-ulan. Isa ang Pilipinas sa bansang madalas bisitahin ng bagyo taon-taon. Dahil mainit ang temperatura sa Pilipinas, madali itong makabuo ng sama ng panahon o low pressure area o tinatawag nating LPA. Ang PAG-ASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang ahensya na nagbabantay sa mga paparating na bagyo sa ating bansa. Ang kasunod na kalamidad na nararanasan natin sa ating bansa ay ang pagbaha. Ang baha o pagtaas ng lebel ng tubig ay karaniwang dala ng malakas na bagyo. Ang malakas na pag-ulan dala ng monsoon winds o hanging habagat ang maaaring magdulot nito. Ang lindol at landslide naman, ang kasunod na nararanasan natin sa ating bansa. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng pagyanig at pagguho ng lupa. Ang pagkakaroon ng mga earthquake fault lines ang dahilan ng sakunang ito. Ang PhilBox o Philippines Institute of Volcanology and Seismology ang ahensyang namamahala sa paggalaw ng bulkan, lindol at tsunami. Ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council ay isang sangay ng pamahalaan na tumutulong sa pagiging handa sa mga sakuna bunga ng mga likas na panganib.